Bakit yung mandaraya parang sila pa ang maganda ang buhay? Bakit yung mga kurakot may bahay, may kotse, may negosyo, may proteksyon? Tapos yung ordinaryong tao, nagtatrabaho ng patas, hindi nagnanakaw, hindi nanlalamang. Pero pag may nagkasakit sa pamilya, hindi alam saan kukuha ng pambayad. Reality check tayo ah. Ayoko tayong bigyan ng moral comfort. Ayoko sabihin na, okay lang yan, mabait ka naman. Hindi. Kasi anong silbi ng moral comfort kung walang pambili ng gamot? Anong silbi ng basta mabuti kang tao kung kapos ka sa ospital? Anong silbi ng hayaan mo kakarmahin din sila kung habang naghihintay tayo sa karma, sila nagpapakasasa sa pera ng bayan? Masakit sabihin pero ito ang realidad. Ang buhay hindi fair. Hindi automatic na kapag mabait ka, aangat ka. Hindi automatic na kapag patas ka, magiging komportable ang buhay mo. Hindi automatic na kapag hindi ka nagnanakaw, o protektahan ka ng sistema. At hindi rin automatic na kapag masama ang tao, babagsak siya. Minsan yung marunong man lamang, siya ang nauuna. Minsan yung may koneksyon, siya ang nakakakuha. Minsan yung may kapal ng muka, siya ang umaangat. Minsan yung marunong gumamit ng sistema, kahit mali ang ginagawa, siya pa ang nagiging financially stable. Yan ang totoong nangyayari. Kaya wag nating lokohin ang sarili natin. Hindi porket mahirap, mabait. Hindi porket mayaman, masama. Hindi ganon kasimple ang buhay. Pero itong malinaw ah. Kapag ang sistema bulok, mas madaling umasenso ang marunong manlamang kaysa sa taong sumusunod ng patas. Kapag ang gobyerno puno ng kalokohan, yung ordinaryong tao ang laging sumasalo. Sila ang nagbabayad ng buwis, sila ang pumipila, sila nagtitipid, sila naghahanap ng discount sa gamot, sila ang nangungutang kapag may emergency. Sila ang nagdarasal na sana walang magkasakit sa pamilya kasi isang hospitalization lang, bagsak ang buong kabuhayan. Tapos sasabihin natin, okay lang yan, mabait ka naman. Hindi hindi okay. Hindi dapat gawing pampalubag loob ang pagiging mabait habang ninanakawan ng taong bayan. Hindi dapat gawing anesthesia ang karma para hindi na tayong magtanong. Hindi dapat gawing excuse ang langit para tanggapin ang impyerno dito sa lupa. Kasi habang ang mahirap pinapatahimik ng tiis lang, may awa ang Diyos. Yung kurap gumagawa ng paraan para hindi makulong. Habang ang ordinaryong tao nagtitiis, sila nag-aayos ng koneksyon. Habang tayo sinasabihan na magpakabait ka lang, sila nagtatayo ng dynasty, negosyo, influence at proteksyon. Kaya ito ang punto. Hindi sapat ang mabait, hindi sapat ang matiisin, hindi sapat ang tahimik, hindi sapat ang bahala na. Kailangan magising ang tao. Kasi kung ang kalokohan sa gobyerno magtutuloy-tuloy, ang ordinaryong Pilipino ang laging talo. Talo sa presyo ng bilihin, talo sa ospital, talo sa edukasyon, talo sa trabaho, talo sa oportunidad, talo sa justice system, talo sa sariling bansa. At ang pinakamasakit, yung pera na dapat sana para sa serbisyo napupunta sa luho ng iilan. Yung pondong dapat sana para sa ospital napupunta sa bulsa. Yung budget na dapat sana para sa edukasyon nagiging negosyo. Yung tulong na dapat sana para sa mahirap nagiging palakasan. Tapos sasabihin sa tao, magtiis ka lang. Hindi. May hangganan ng pagtitiis. May hangganan ng pagpapaloko, may hangganan ng katahimikan. Kaya kung naghahanap tayo ng karma, baka mali ang hinihintay natin. Baka ang tunay na karma sa lipunan, hindi bumabagsak galing langit. Baka ginagawa yun ng taong bayan kapag nagising na. Kapag hindi na bumuboto dahil sa kulay, kapag hindi na nagpapauto sa ayuda, kapag hindi na umiidolo sa politiko, kapag hindi na tinatawag na diskarte ang pagnanakaw, kapag hindi na tinatanggap ng normal ang korupsyon. Kasi ang justice hindi laging kusang dumarating. Minsan kailangan siyang ipilit, kailangan siyang bantayan, kailangan siyang singilin, kailangan siyang ipaglaban. Hindi ito sermon hindi ito motivational speech. Ito ang realidad. Kapag hinayaan natin ang sistema na manatiling bulok, yung masasamang marurunong gumamit ng sistema ang laging nauuna. At yung ordinaryong taong lumalaban ng patas, laging mababaon. Hindi pwedeng hati-hati tayo sa kulay. Hindi pwedeng ang loyalty natin na sa politiko habang ang buhay natin mismo ang pinapahirapan ng maling sistema. Kailangan magkaisang tao. Hindi para sambahin ang isang leader, hindi para palitan lang ang kulay, hindi para maghanap ng bagong idol, kundi para sabihin,
Tama na. Tama na ang panluloko, tama na ang pagnanakaw, tama na ang pagpapahirap sa ordinaryong Pilipino. Tama na ang gobyernong parang personal business ng mga nasa poder. Kasi kung hindi tayo kikilos, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo mag-iisip, kung hindi tayo magkakaisa, walang magic na sasagip sa atin. Hindi sapat ang karma, hindi sapat ang dasal, hindi sapat ang pagiging mabait. Kailangan ng malasakit na may tapang. Kailangan ng prinsipyo na may aksyon. Kailangan ng taong bayan na hindi na madaling lokohin. Kaya sa mga nagtatanong bakit hindi kinakarma ang masasama, ito sagot ko. Hindi ko alam kung kailan sila kakarmahin, pero ang alam ko, habang naghihintay tayo, tayo ang nahihirapan. Habang tahimik tayo, sila ang nakikinabang. Habang hati-hati tayo, sila ang nananalo. Kaya kung gusto natin ng pagbabago, huwag nating iasa lahat sa karma. Magsimula tayo sa accountability. Magsimula tayo sa pagkakaisa. Magsimula tayo sa hindi na magpapaloko. Reality check tayo. Hindi fair ang buhay. Pero mas lalong magiging unfair kung hahayaan nating magdire-diretso ang kalokohan ng mga nasa poder. Kayo, mga kababayan, anong take nyo? Naniniwala ba kayo sa karma ang bahala? O panahon na para ang taong bayan mismo ang maningil ng accountability? Comment your take. Realidad tayo, hindi pampalubag loob.